Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, ang atin pong mapalad na pag-asa. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong Bible Online broadcast sa pamagitan po ng inyong lingkod. Ako po si Pastor Albert Alok. Amen. Na sa biyaya po ng Diyos ay makapagbabahagi sa inyo ngayon ng salita ng Panginoon sa atin pong ikatututo, sa atin pong ikatutuwid, sa atin pong pagkakaroon ng pag-asa at kaaliwan, tamang direksyon, katotohanan. Amen. At pag-akay sa matuwid na pamumuhay na nagmumula po sa salita ng Panginoon Hesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, nawa po na sa maayos tayong kalagayan, sa mga giliw po natin mga kapatid sa pananampalataya, sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga kapwa, mga manggagawa ng Panginoon, sa lahat po ng pwedeng maabot ng programang ito at sa pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon, nawa po'y nasa maayos tayong kalagayan at ligtas sa naman pong uri ng kapahamakan, baging sa naman pong uri ng banig ng karamdaman. Nawa sa pagkakataon pong ito, ang salita po ng Diyos ay magsilbing pagkain sa ating pong mga buhay. Amen. Sapagkat sa buhay po natin ito, alam natin na ang salita ng Panginoon, sabi po ng banal na kasulatan, ay pagkain natin, pagkain spiritual. Sabi po ng Biblia na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay o pagkain, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin sa buhay po natin ngayon, yung satisfaction, yung contentment sa buhay po natin ay hindi natin masusumpungan sa mga bagay na pagkain lamang o sa mga bagay na material na bagay, kundi sabi po doon sa salita ng ating pong Panginoon, nabubusog tayo, nakukumpleto tayo kapag mayroong salita ng Panginoon na nananahan sa ating pong buhay, na tumatahan sa ating buhay. Amen. Kaya sa pagkakataon po ito, purihin po ang Diyos sa kanyang salita na nagbibigay ng kabusugan, ng kasapatan upang tayo ay magpatuloy, maglingkod sa Diyos, magpatuloy tayong nabubuhay sa mundong ito dahil po sa salita ng ating pong Panginoon. May pag-asa kahit anuman po yung ating nararanasan, anuman yung ating nakikita sa kapaligiran, mga nakakalungkot man na mga balita, andun man yung iba't ibang kalamidad, trahedya na dumarating sa atin pong mga buhay. Ang daming mga pagsubok, ang daming kabagabagan, ang daming bagay sa mundong ito na dumarating. Na kung hindi ka magbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, mawawalan ka talaga ng pag-asa. Kaya mapalad po tayo kung tayo ngayon nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos, na tayo nagbibigay ng pag-aaral, pagbubulay sa salita ng ating pong Panginoon, sapagkat magkakaroon po tayo ng kapahingahan. Anong sabi mga kapatid at kaibigan ng aklat ng Juan? Sabi ng Panginoong Hesukristo, sa mundong ito'y may kapigatian kayo, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko na ito. Sabi po ng Panginoon, sa mundong ito, tayo po'y mayroong kapigatian. Ibig sabihin, habang po tayo nabubuhay sa mundong ito, makakaranas tayo ng kalungkutan, ng kagipitan, ng kawalan. Amen. Ang mga bagay mga kapatid sa mundong ito na mga negatibong nangyayari sa atin. Pero alam niyo po ba, kahit negatibo, kung tayo nababasa ng salita ng ating pong Panginoon, sabi po ng Biblia, all things working together for our good. Amen. Ganun po kahalaga kapag tayo nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Yung mga negatibong nangyayari sa ating buhay, ito po mga kapatid ay pwedeng maging positibo kung tayo ay umiibig sa Panginoon. Mahalaga po yan. Kaya sa salita ng Panginoon, saan natin nasusumpungan yung ganyang mga nagsalita? Hindi po yan kay pastor, kundi dun sa salita ng ating pong Panginoon na pinauunawan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, kaibigan, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa kahalagahan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Bakit kailangan mong magbasa? Bakit kailangan mong balikan yung dati mong ginagawa? Na nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, na nagme-meditate ka, na sinisikap mong tuparin yung salita ng Panginoon.
Pero sa kabila ng mga bagay na mga pagpapala na dumating sa atin, ang nakakalungkot, nakalimutan na natin yung unang pag-ibig natin sa Diyos. Yung ating devotion sa Panginoon. Yung pag-aaral ng salita ng Diyos na ating dating kinakasabikan. Nung dumating yung pagpapala, nagkaroon ng cellphone, nagkaroon ng internet, nagkaroon ng Facebook, nagkaroon ng YouTube, nagkaroon ng Instagram. Dumating po yung panahon na nakalimutan na natin yung tunay na unang nagmahal sa atin. Nakalimutan natin yung nagpapala at nabigyan natin ng atensyon yung mga pagpapala. I mean, yung nakakatakot yun na kapag dumating yung panahon na doon na tayo nakapokus doon sa pagpapala at hindi doon sa nagpapala, danger po yung buhay natin. Kaya sa pagkakataon po ito, balikan natin yung Diyos na nagmahal sa atin, yung kanyang salita na tayo makipag-usap sa kanya sa pamamagitan po ng pag-aaral, pagbumulay ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya sa pagkakataon po ito mga kapatid, nawa sa biyaya ng Panginoon, mabalikan po natin yung dati nating ginagawa sa mga mananampalataya at sa mga baguhan po mga kapatid. Merong pag-asang naghihintay sa atin. Merong pagpapala na naghihintay sa atin na nakapangako po dun sa salita ng ating pong Panginoon. Base po yan sa natalakay po natin nung nakaraang pag-aaral natin sa salita ng ating pong Panginoon. So ngayon, alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, na sabi po ng aklat ng Pahayag chapter 1 verse 3, mapalad yung bumabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Panginoon, sabi po doon ay sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16, ito'y nagtuturo ng katotohanan. Ito'y nag-aakay sa matuwid na pamumuhay, nagsasansala sa likong gawain, sabi po doon, at umaakay sa matuwid na paraan ng pamumuhay. Yan po yung salita ng ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw ay magbabasa ng salita po ng ating pong Panginoon, meron kang guidance. Na ibig sabihin po, kung tayo magbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, alam niyo po ba na ang taong nagbabasa ng salita ng Panginoon ay isang taong mapalad? Sabi po ni Juan, sapagkat yung salita po ng Panginoon, ito po ay katulad ng isang manual. Manual dun sa isang binili nating mamahaling gamit. For example, bumili po tayo ng isang mamahaling, for example, ay washing machine na digital. O kaya ganun po mga kapatid. O kaya naman ay drone na mamahalin na nagkakahalagang palagay natin na 200,000 yung halaga niya. Mamahalin po yun. Ibig sabihin, pag mamahalin yung gamit na binili mo, dapat mong ingatan. Dapat sa panahon na dumating ito sa iyo, wag mong basta-basta gamitin kaagad. Alam po natin na ang katotohanan, pag tayo bumibili ng isang kagamitan, ginagawa natin ay hindi kaagad natin ginagamit. Chine-check natin yung manual, binabasa natin sa version na nauintindihan natin, at pagkatapos po nating basahin, uunawain natin, at saka pa lamang natin gagamitin yung isang bagay na binili natin. Katulad po ng cellphone na ito mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, na ating pong buksan. Nung binili po itong cellphone na ito, pansinin niyo po mga kapatid, nung ating buksan yung box, may nakikita kayong papel. At sa ilalim niyang papel na yan, doon nakalagay yung cellphone. Alam niyo po ba na ganun din ang buhay ng tao? Na bago mo gamitin yung buhay mo, bago ka gumawa pala sa mundong ito, mahalaga na basahin mo na muna yung manual ng buhay ng tao. Alin po yun? Ito yung salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, pag nagbabasa ka ng manual, hindi ka agad masisira yung gamit na binili mo. Amen ang katotohanan. Magagamit mo ng tama yung gamit na binili mo. Tatagal ang buhay nung gamit na binili mo. Ibig sabihin, mapapakinabangan mo ng gusto, no? Yung gamit na binili mo, kung binasa mo, inunawa at isinagawa yung instruction na nasusulat doon sa manual. Ganon din po sa buhay ng tao. Alam niyo po ba na ang buhay natin dito sa lupa ay pwede po nating magamit sa walang kabuluhang mga bagay? Alam niyo po ba na ang buhay ng tao ay pwedeng umiksi?
Ang buhay natin mga kapatid ay pwedeng mapahamak. Alam niyo po ba na ang buhay ng tao ay pwede nating hindi maabot yung lifespan na gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Sa panahon po natin ngayon, sabi ng Biblia, ang buhay po natin ay umaabot na lamang sa 70 to 80 taon yung buhay na ilalagi natin sa mundong ito. Na kung hindi ka magbabasa ng Biblia o ng manual ng buhay mo, pwede nating magamit sa walang kabuluhang mga bagay. Yung atin pong buhay, pwede na itong mapahamak at masira. Kaya kung tayo magbabasa po ng salita ng Panginoon, naniniwala ako na may kakayanang humaba yung buhay natin ayon sa plano ng Panginoon at hindi po tayo mapahamak at malaman natin ang purpose ng buhay ng tao. Ang tanong, bakit ka nabubuhay? Bakit ka kumakain? Amen. Bakit po ba tayo binuhay? Bakit nandito tayo sa lupa? Anong tungkulin natin habang tayo nabubuhay? Na kung tayo magbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, hindi lang pala pagpapaaral ng anak, hindi lang pala pagpapayaman, hindi lang pala pagnenegosyo, hindi lang pala sa pagtatayo ng pamilya, pagtataguyod ng pamilya natin ang layunin ng Diyos sa atin pong mga buhay. Pag binasa niyo po mga kapatid sa aklat ng mangangaral, ang buong katungkulan natin ay hindi lang patungkol sa pamilya, hindi lang patungkol sa mga bagay sa mundong ito, kundi sabi po doon mga kapatid, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ngayon kung hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon, gagamitin mo yung buhay mo sa mga bisyo't kalayuan, gagamitin mo yung buhay mo sa maling paraan ng pamumuhay. Gagamitin mo mga kapatid sa kaguluhan yung buhay mo. Pero alam niyo po ba, kung magbabasa tayo ng salita ng Panginoon, malalaman mo na maganda ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Anong plano niya? Dito mo mababasa sa Biblia, naparito siya upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi po na aklat ng Jeremiah chapter 29 verse 11, na ako lamang ang nakakaalam ng aking plano para sa iyo. Sa iyong ikabubuti at hindi mo ikapapahamak. Ibig sabihin ng Panginoon, alam niya na meron siyang magandang plano sa ating pong buhay. So ngayon, kung meron siyang magandang plano sa ating pong buhay, saan natin masusumpungan yung plano niya? Doon sa kanyang mga salita, na kung ikaw ay nagbabasa, unti-unti mong malalaman yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, kaibigan. Kapatid, at sa gilid po natin tagapagsubaybay, dito natin malalaman na mahal tayo ng Diyos, na sa kabila ng marami natin nagawang pagkakasala, sa marami natin nagawang pagkukulang, sa dami nating bagay na nagawa, na pagkakamali, dito rin natin na malalaman na ang Diyos nagpapatawad. Gaano man karumi ang ating mga nagawang kasalanan, sabi ng Panginoon, kaya niyang paputiin katulad ng niebe. May purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Na yung kanyang salita mga kapatid, sa buhay po natin ay nagkaroon ng tamang direksyon. Nagkaroon tayo ng pag-asa na muli magpatuloy, mabuhay sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mapalad po tayo kung tayo nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Malalaman natin mga kapatid, na sa mundong ito mga kapatid na hindi pala dito natatapos ang buhay. Malalaman natin mga kapatid na sa Biblia, na meron palang langit na hinanda ang Diyos para sa atin. Langit mga kapatid na sabi po ng Biblia na sa langit, hindi na po tayo luluha, hindi na tayo iiyak. Sabi po doon mga kapatid, doon sa langit mga kapatid, wala nang kamatayan. Doon sa langit lang tayo naginto ang ating lalakaran. Ito yung panahon na hindi mo na kailangan magtsinelas, hindi mo na kailangan ng sapatos, sapagkat lang tayo naginto ang inyong lalakaran. Doon hindi mo na kailangan magbayad ng bill ng kuryente. Bakit mismo ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag? Saan po nakasulat yan? Diyan sa Biblia. Doon sa langit mga kapatid, hindi mo na kailangan magbayad ng bill ng tubig, sapagkat sabi po doon, libre doon ang tubig ng buhay. Amen. Ang tubig doon mga kapatid ng buhay ay kulay kristal. Kaya kung tayo magbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon, isang bagay mga kapatid na sa panahon po natin ngayon, dito rin natin malalaman yung mga katotohanan na mga nangyayari po sa ating kapaligiran, na kung bakit nagkakaroon ng mga lindol, na kung bakit nagkakaroon ng mga kagutom, na kung bakit nagkakaroon mga kapatid ng iba't ibang pangit na pangyayari po sa ating pong mundo, sapagkat sabi po ng banal na kasulatan,
nalalapit na po yung pagbabalik ng atin pong Panginoon. Pansinin po natin ngayon sa iba't ibang panig po ng bansa, nandiyan na po yung iba't ibang pangit na mga bagay na nangyayari po. Kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon, nandun po tayo, lubusang tayong matatakot. Nasabi po ng Biblia, huwag kayong magulumihanan sapagkat ang mga bagay na ito'y kinakailangang maganap. Di ba mapalad tayo mga kapatid kung tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Kung magbabasa ka ng salita ng Panginoon, maiintindihan mo yung mga bagay na nangyayari. Kaya mapalad tayo mga kapatid sa pagbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon. At alam niyo po ba na sa panahon po natin ngayon, mahalaga na tayo po ay maglaan ng panahon sa pagbabasa, sa pagbubulay, at sa pagbubulay po mga kapatid, idagdag po natin yung pagtupad doon sa sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid at kaibigan, na ang salita ng Panginoon, pagdating po ng araw ng paghuhukom, ano po yung araw ng paghuhukom mga kapatid? Pagkatapos po nating, sabi nga ng Biblia, darating po yung panahon ng kamatayan ng tao. Hebrew chapter 9 verse 27, na itinakda sa mga tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos po nito may paghuhukom. Tayo po mamamatay tayong lahat. At pagkatapos po nun mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Bubuhayin tayong muli ng atin pong Panginoon. Sino po yung mga bubuhayin? Sabi po ng Biblia, yung mga nasa libingan, mga nilamon ng dagat, mga natabunan ng lupa. Sabi po doon mga kapatid, silang lahat ay i-deliver o dadalhin doon saan? Sa hukuman po ng ating pong Panginoon. At sabi po doon, nakita ko ang mayaman o mahirap, ang maliit o malaki. Sabi po doon mga kapatid, at tinatulan ayon sa salita ng ating pong Panginoon. So ngayon, bakit sinasabi po ito mga kapatid ng Biblia? Nais po ng Panginoon sa buhay po natin ngayon, na ngayon ay magbasa tayo ng salita ng ating pong Panginoon, pagbulayan po natin ngayon yung salita ng Panginoon, upang pagdating ng araw ng paghuhukom, darating po yung panahon, naharap tayo sa hukuman ng Panginoon, hindi para hatulan. Kasi patandaan niyo po itong mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, kinakailangan tayong lahat ay humarap sa hukuman ni Kristo. Pero alam niyo po ba na hindi lahat ng haharap sa hukuman ni Kristo ay hatulang maparusahan? Hindi lahat ng haharap sa hukuman ni Kristo ay para hatulan. Sabi po doon mga kapatid, may mga taong haharap sa hukuman ni Kristo upang maging katulong ng Panginoon sa paghatol. May mga taong haharap sa hukuman ni Kristo mga kapatid upang maging witness. So ngayon mga kapatid, sino po yung mga tao na yon na pwedeng kasama ng Panginoon sa paghahatol na hindi sila hatulan? Yung mga taong nagbigay ng panahon sa salita ng Diyos nung sila'y nabubuhay pa. Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya ibig sabihin, kapag tayo mga kapatid ay nababasa ng salita ng ating pong Panginoon, darating yung araw na hindi tayo hatulan ng ating pong Panginoon. Ano pong sabi mga kapatid ng talata? Dito po sa aklat ng Juan. Basahin ko po mga kapatid. Sa Juan chapter 12 verse 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumutupad sa aking pananalita ay mayroong isang hahatol sa kaniya. Ang salita na aking sinasalita ay siya nga sa kaniya ay hahatol sa huling mga araw. Asinin niyo po mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, kapag hindi daw tayo nakinig sa kanyang salita at hindi tumanggap ng kanyang salita sa panahong nabubuhay ka pa dito sa lupa, kapatid, kaibigan, at sa atin po mga kapwa, tao. Sabi po dito mga kapatid, pag hindi natin binigyan ng panahon yung salita ng Panginoon dito sa lupa, haharapin mo ito sa hukuman ng Panginoon. Anong sabi po ng Biblia? Mayroong isang hahatol sa kaniya, ang salitang aking sinasalita, na sa kaniya hahatol sa huling araw. So ngayon mga kapatid, pag-usapan po natin itong paghatol na ito. So ngayon, tama po yung sinabi mga kapatid ng isa pang talata. Sa aklat naman mga kapatid ng Pedro, sabi po doon, ang paghatol ay nagpasimula na sa bahay ng mga banal. Ano bang ibig sabihin ito mga kapatid?
Yung paghahatol pala mga kapatid na nakalaan ukol sa langit, yung takdang araw ng kaorasan ng paghahatol dun sa kalangitan, ay nagpasimula na dito sa lupa. Kailan po mga kapatid yun? Sa tuwing tayo'y nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa tuwing tayo'y dumadalo sa gawain ng Panginoon na may nangangaral ng salita ng Panginoon, dun po nagpapasimula ang paghuhukom. Kaya tuwing tayo dumadalo sa church at pinangangaral, na tayo po mga kapatid ay nasa sermonan, nasusumbatan ng salita ng Panginoon, kapatid, mapalad ka. Sapagkat buhay ka pa, kaya mo pang baguhin yung buhay mo. Tuwing ikaw ay nagkakamali dun sa naayon na hindi sang-ayon dun sa salita ng Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, nais ko po kayong lahat ay himukin, nabalikan po natin yung salita ng Panginoon. Kapatid, pinagpala ka na ng mga gamit, pinagpala ka na ng Panginoon. Tandaan po natin, ang pagpapala na binigay sa atin ng Diyos ay gusto ng Panginoon na mas magamit natin para lalong mapalapit ka sa Kanya. Tandaan mo kaibigan, kapatid, yung blessing na meron ka ngayon ay ginawa ng Diyos para mas mapagaan, mapadali, mapasaya yung buhay na ipinaglilingkod mo sa Panginoon. Kapatid, ang salita ng Panginoon ay mahalaga sa ating pong mga buhay. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Sabi po ng Biblia, sabi po dito sa aklat ng awit mga kapatid, awit 119 verse 89. Sabi po dito mga kapatid, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay naitatag na sa langit. Kasi ninyo po mga kapatid, yung salita daw ng Diyos ay naitatag na sa langit. Ibig sabihin po mga kapatid, yung copy ng Biblia na meron tayo ngayon dito sa lupa, kapatid, pinapaalala ng Diyos na meron na nitong copy sa langit na gagamitin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kapatid, kaibigan, bigyan natin ng pagpapahalaga ngayon yung salita ng Panginoon. Ano pa pong sabi ng kasulatan mga kapatid? Sa aklat mga kapatid ng unang Pedro chapter 1 verse 25. Sabi po dito mga kapatid, datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. Matthew chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas o mawawala. Datapwat ang aking salita ay hindi lilipas. Sabi po doon ang salita ng Panginoon, namamalagi, hindi lilipas. Ngunit yung langit at lupa mawawala. Sabi po ng Biblia mga kapatid, sa Pedro mga kapatid, matutunaw ang mundo natin sa matinding init. At lahat ng gawang nasa lupa ay kasamang masusunog. Ano pong ibig sabihin mga kapatid na Apostol Pedro? Lahat ng pundar na meron tayo, sasakyan, magandang bahay, mga lupain, sa takdang araw mga kapatid ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa at may bagong langit na hinanda sa atin ng Panginoon. Kung mawawala ang langit at lupa mga kapatid, anong kailangan natin gawin? Sabi ng Biblia kapatid, dayuhan lang tayo sa mundong ito. Ang langit ang tunay po nating bayan, na mula roon ay hinihintay po yung ating pagkamamamayan. E sa pagkakataon pong ito mga kapatid, purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita sapagkat ito po yung pinagmumulan ng katotohanan, ng pag-asa, ng kaaliwan, ng tamang direksyon. Ito po ng Biblia mga kapatid, ng lahat ng paggawa ng mabuti. Sabi ng Panginoon ay nagmumula po yan sa banal na kasulatan sa kapangyarihan ng Panginoon. Sabi po dyan, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Kaya habang po tayo nabubuhay, ito po mga kapatid, ang bigyan po natin ng pansin. Mahalaga mga kapatid, magtrabaho tayo, magpagal tayo, gawin po natin yung para sa atin pong gusto natin, sa atin pong pamilya.
Lahat ng magpapasaya sa atin gawin po natin. Pero nais lang po ng Diyos, sabi niya, tandaan po natin na lahat ng bagay na ginawa po natin, hayag man o lihim, nakikita man ng tao o hindi, sabi ng Panginoon, ipagsusulit natin sa Panginoon pagdating ng takdang araw. Dahil po yan sasabi ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito mga kapatid, sumayin niyo po mga kapatid ang pagpapala na nagmumula sa atin pong Panginoon. Nawa po sa pagkakataong ito ay tayo ngayon ay napagpala sa maikli po nating pag-aaral. Amen. At nagbabalik po tayo ng pasalamat sa Panginoon sa maiksi po nating mensahe na pinagkaloob po mga kapatid ng Diyos sa atin po mga kapatid at ng kanyang salita. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid ay pansamantala po nating puputulin yung atin pong pangangaral at sana po sa mga susunod po nating pag-aaral ay tayo po makapakinig ng tuloy-tuloy. Amen mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, ang inyo pong lingkod ay makapagbahagi, loobin po ng Diyos. At sa pagkakataon pong ito mga kapatid, sumayin niyo pong muli ang pagpapala, ang kabutihan, ang kaawaan ng Panginoon. Amen mga kapatid, at lahat po ng papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauukol po sa Diyos. Amen. Sa Kanya pong pangalan, in Jesus' name, at God bless po sa atin pong lahat. Amen.